Ayun. Tang malaking awesome. And thank you so much guys. Maraming salamat sa inyo guys. And thank you so much sa mga patuloy na sumusuporta. Mga sumusuporta dito sa Oso the Chismoso. And ako nga pala si Oso Bear. I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins, my losses publicly dito sa YouTube channel, sa Facebook at saan pa man. And we've been doing this since 2023, no? Nung nag-bear market, tapos nung nag-declare tayo na bottom na by 2023. So, eto na, guys. With the chart, let's talk about a lot of things. Okay, may theory akong pag-uusapan sa inyo. Sobrang pagtutuunan lang natin to ng pansin. Ito lang ang pag-uusapan natin, which is in theory ko. Okay, which is bakit basag na yung 4-year cycle. Then, bakit mas correlated siya sa specific theory na ito. Okay, which is yung astrology. Then, pag-usapan natin to, which is ayan nga yun. Ito nga yun. Okay, gusto kong pag-usapan natin to. Then, pag-usapan din natin yan. How is, wait, not that one. How is this related to that? Okay, and this one, the 16-year cycle of S&P 500. Pag-usapan natin to guys. Okay, so kung ready na kayo guys, pag-usapan itong mga ganitong chismis, please do like and share and subscribe. Okay, and we'll be proceeding to talk about why the market is still in a bull market. Okay, so if nanonood kayo ng chart, no, nung sinabi ko sa inyo nung last live, okay, hindi kahapon, sinabi ko sa inyo na we will be touching 88K first. Ang ayaw kong mangyari is umangat muna. Okay, kasi pag umangat muna tayo sa 108K, that's gonna be the end of this bull market cycle. Okay, we'll be entering a 2-year bear market or probably a super prolonged bear market after seeing this chart, which is the 16-year cycle. Okay, so eto na. Bakit naging tama yung prediction natin na bababa muna tayo sa 90K. Okay, at sa CME nag-88 tayo, no? 88,800 data, tapos ang pinaka-dip natin is 89,200. Okay, so sa index 89,200, pero sa Wanda pumasok tayo ng 88,800. So derivatives ata nag-88,900. Okay, so anong proof mo, Sir Oso, na sinabi mo yan? Okay, baka kasi chika-chika mo lang yan, sinasabi mo lang yan. Okay, so ito na, papakita ko sa inyo kung nasa Discord kayo. Sinabi ko din to sa Discord na may babala ako. So, many influencers will try to scare you guys. Okay? So, bibigyan ko kayo ng malakas na theory kung bakit tingin ko talaga we are still in a bull market. And this will be the ultimatum na tinatawag. Okay? So, this is the proof, okay, na dineclare ko muna. Okay, dineclare ko muna na we need to go 88K without retracing 100 to 108K. It's bullish. Okay, bakit? Okay, psychology. Okay, psychology, sa psychology market natin, 101, we don't want the market to retrace first. Kita nyo to? Okay? We don't want that. Okay? It means someone tried to protect this at you don't want to give a chance on that person to take out his profits. Okay? Ang ayaw mong gagawin sa mga taong nandito, atong may mga ganitong week sa 1 day, kahit sa 1 week, okay, malala to sa 1 week. Sige, pasok tayo 1 week para makita natin. Okay? You don't want this, okay? You don't want this candle, okay, to be touched pag may ganitong move. Okay, we saw this many times. This one too, nakita nyo? Nung umangat siya, bigla siyang bumagsak. Okay? Bakit? Anong nasa isip ng mga seller na to? Na gusto ano nasa isip ng mga nagtatry na mag-protect ng asset na nung price na to ng 103. Isa ako doon. So sabihin natin, ako nag-protect ako ng price ng 101 eh. Okay, pinrotektahan ko siya by just looking at here. Okay, you don't wanna upset these people. Okay, even me, you don't wanna upset me at this level.
Kasi pag binalikan mo yan, after natin i-upset mo ako for 2 weeks, inisin mo ako ng 2 weeks, tapos bigyan mo ako ng chance gumante, gaganti ako. I will sell my Bitcoin. I will even sell most of my alts na magre-research because I will not trust anymore. Yun lang yun. Okay, so nevertheless, we have ABCDE. Okay, this is a very good structure. Magkakapantay yung haba niya. Hindi siya yung parang lapse talaga na masasabi natin bias. No, hindi. ABC talaga siya na Elliott wave. ABCDE, we have completed it. Okay, the question is, does it happen na nagkakaroon tayo ng EF or EFG? It happens, guys. Pero it needs to be on the sideways. Nangyayari yon sa sideways market. Hindi siya nangyayari pag ganito. So we have a falling wedge na, no? So I don't wanna assume. Okay? But for now, we have a very good theory that we can back up these claims na why we are still in a bull market. Why are we still within the structure, no? So, pagko-combine natin yung Fibonacci, pagko-combine natin yung spiral, pagko-combine natin yung mga support and resistances nyo, pagko-combine natin yung liquidity, then OB, okay, pag-uusapan din natin yan. We need to talk about these two main reason ko. Ito. Okay. So, kung ready ka na, guys, tatarin nyo yung chat natin. Gusto ko marami mag-chat dito kasi I want to know if you really are interested. Okay, so type solar. Okay, send moon. Send sun. Okay, send sun emoji. Okay, so kanina ko pa ito binabasa. Tapos kahapon, pinapasadahan ko na ito ng basa pero hindi ko masyado nagigets kasi nga lutang talaga ako kahapon. Nag-futures lang ako. Then, yan. So, send sun lang. Okay. Copy mo lang. Copy mo. Dali na. Ayan. Ganyan lang. Big shoutouts kay 62. Big shoutouts kay Zenmind. Kay Dom. Yan. Big shoutouts kay The Post. Yan. Big shoutouts sa inyo, guys. Kay Anime Forever. Big shoutout sa inyo. Okay. Walang magsisend ng sun. Isa lang. Corny. Di ata kayo ready. 6 lang din yung nanonood Talagang lugmok na kayo Ayaw nyo na mag-crypto Parang nung last week, ano pa to nagpo-40 pa kayo, nagte-30 pa kayo, 6 na lang kayo Malala to, guys. Alam na to. Wala na, alam na to, guys. Alam nyo na to. Guys, yung mga matatagal na dito, alam nyo yan. Pag bumagsak tayo ng 10 viewers, pababa. Buong live natin, 10 viewers lang, alam na natin. Ano to? Malala pa to kasi walang Meraki member dito. Sasampu pa yung Meraki member natin, ni isa wala dito. Malupit. Parang nandito na ata yung bottom Hindi tayo gumaganito, di ba? Pag fear lang dati, hindi tayo ganito. Umabot pa rin tayo ng 30. Alam na to, guys. GG na to. Alam na this. Okay lang yan, seryoso. Hindi nyo problema Wala namang paki kung 5 lang kayo dyan. Ang problema is pag tama tayo, wala sila. Pero pag mali ako, pag mali ako, andito sila. Ano yung sinasabi ko, guys? Patay tayo dyan. Big shoutouts kay Sinabunan. Okay, 11 watching, 12 watching. Hindi nyo kasi sinishare Nagdadabot nyo ako Huwag nyo ako ipagdamot. Share nyo yung mga natutuklasang malulupit dito, guys. Kahit i-search nyo to sa AI, di nyo to makikita, guys. Nanghina na yung, wala nang panlaro, no? Tinaya pati pamato. Minadali sa leverage. Malupit. Gusto na mabilis, no? Patay tayo dyan.
Okay, anyway, so eto na, simulan na natin guys. Okay, wag na tayong mang-asar. Okay, the reason why we're going to do this is because we are just revering from those people who were able to do it. So, tulad nito, JP Morgan, sabi niya, anyone can be a millionaire, but, okay, to become a billionaire, you need an astrologer. Ano ibig sabihin nun? It needs divine intervention. It needs a divine, okay, a divine sign. Okay. Guys, may papakita ko sa inyo yung chat. Hindi ko naman sa pinagyayabang to sa inyo, pero gusto ko lang ipakita sa inyo. Okay, hindi ko to gusto ipakita, pero para lang masabi ko sa inyo na ang chismis ko nanggagaling sa sabihin nyo kasi, oy, new age yan worshipping yan. Hindi to new age worshipping. Even Enoch dreams, even Joshua dreams. Papakita sa inyo. Saan na ba dito si Dre? Ito, pinakita ko dito. Yan. So, ito, kung ba't ko ito pinapakita guys, is because I want to show you guys yung dream ko. Okay, so to make it short, okay, nangyari to nung 2022, kaso 25 ko na sa kanya kinuwento. Okay? So, si Dre, binigay ko sa kanya yung dream. So, to make it short, yung snake, nagkaroon ako ng 5 snake. Nawalan ako ng 2 snake doon. So, ano ibig sabihin doon? Sa 5 na yon, it's either days yung interpretation. Okay? Meron tayong 5 ahas. Ibig sabihin, it could be businesses or stream of income. Okay, in psychology, okay, and sabihin natin, interpretation or dream interpretation, hindi to shenanigans or hindi to sabihin nyo, esoteric to or religious, hindi. Okay, this is psychology. Okay, meron tayo 5 stream of income. Okay, Meraki, cryptocurrency, business, work ko, pati isa pang business. 5 yon. Nawala yung 2. Okay, so ibig sabihin, doon sa natin, doon sa 2 natin, okay, may 3 na lang tayong natitirang businesses. Okay. So, yung una is nawala yung isa kong business, which is nasira nga yung printer natin, di ba? That's very evident. Inano ko pa yun dito. Video ko yun dito, ni-live ko na nasira yung printer ko. Hindi ako nakapag-live kasi nga inaayos ko siya. Then, to make things short, then next is crypto. Okay? Within that month as well, ng October, nagkaroon na rin tayo ng parang jitter na magkakaroon ng capitulation sa market. Iniisip ko na lang, kaya kong sikmurain. Okay? Which is, kaya pa rin naman hanggang ngayon. Okay? So, di ba meron na tayong 2 ahas na nawawala. So, may 3 pa tayo. So, doon sa dream ko, sabi ko kay Yahuwah, kay Father Almighty, habang nananaginip ako, habang nakikita ko yung sarili ko dun sa panaginip, sabi ko, ano kaya nangyari dun sa 2 ahas? Sabi ko. Ang nangyari, habang tinatanong ko yun, tinanong din nung character ko or nung ako doon sa mismong dream, sinabi ko, nasan na kaya yung mga ahas ko? Ano kaya nangyari sa kanila? Sabi ko. Then iniisip ko baka mahina yung hawla, yung pinagkukulungan nila, kaya nakawala sila, or may kumuha sa kanila, or kapababayaan ko, parang ganun yung iniisip ko. Then eto na, pumasok na dito sa conclusion. Biglang, tanong ako ng tanong hanggang sa before that, nabigyan ako ng 2 horse. Okay? So binigyan ako ng 2 horse. Makinig kayo guys, importante to. Mamaya magko-conclude lahat tayo dito. Okay, may 2 tayong horse. Binigyan niya ako ng 2 horse. Okay, so yung isang horse doon is nagtatransform into a human. Gusto niya magtago sa barnyard ko or dito sa dito sa loob ng farm ko kasi may naghahunting sa kanya. Okay? So gusto niya ako, hindi like romantically gusto niya ako. Gusto niya ako kasi mabait ako sa hayop. Parang gano'n, which is totoo naman, mahilig ako sa hayop talaga. Tapos, ito na. Ito na ngayon nangyayari, okay? Bigla akong, to shortcut na lang to guys ha. Okay?
bigla akong dinala doon sa parang empire ng mga ahas. May malaking ahas doon. Sobrang laking ahas talaga. Sobrang laking ahas niya. Okay? Isipin mo na parang dragon ba siya? Or ano? Basta ahas talaga siya. Laki niya. Sobrang laki ng ahas na to. So, tinanong niya ako. Sabi niya, ba't may nahanap yung dalawang ahas na nawala? Sabi niya, ang ganda ng color nun eh. Yellow, pati camouflage na green. Green camouflage. Yung parang sa mga military sa Pilipinas. Then, ito na nangyari. Tinanong niya ako, sige, para makalimutan mo na sila, sabi ganun sa akin. Bibigyan kita ng isang wish. Sabihin mo sa akin, anong gusto mo? E di, sa utak ko, habang nakikita ko yung sarili ko doon, ano kaya magandang wish? Tinanong ko si Yahuwah. Sabi ko, Father Almighty, anong magandang wish dito sa ahas na malaki na to? Kung bibigyan niya ako ng wish. Ano yun? Tapos ang nangyari, hindi sumagot sa akin si Yahuwah. Nakatingin lang sa akin. Nakikita ko na nakatingin lang siya sa akin, pero hindi ko siya nakikita. Basta alam ko lang na nakatingin siya sa akin. Eto na. Bigla akong dinala ulit pabalik dun sa farm ko. Tapos nandun yung dalawang kabayo, yung nagsishift na tao na nagiging kabayo. Tapos yung isa pang kabayo, ang ganda niya, ang ganda, sobrang brown talaga siya. Eto na. Explain ko sa inyo yung kabayo. So yung kabayo is the power. Okay? The power. Okay? So dito, it means that you will be given 2 powers. Okay? Parang ganon. Or meron na akong 2 powers. Okay? Na pinagkukunan. Ibig sabihin nun, yung isa is nagsishift na tao, which is baka yung asawa ko yun, tapos yung isa is hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Okay? So ngayon, at may sasabihin ko sa inyo, tinatanong ko pa rin yung character ko sa dream ko, ako, habang tinitingnan ko yung sarili ko, tinatanong ko pa rin, ano kayo nangyari doon sa ahas? Bakit kaya nawala? So inayos ko yung inayos ko ulit lahat, yung hawla, kahit wala na sila doon, pero may natitira pa akong 3 ahas. Inalagaan ko pa rin. So ito na. Biglang pagtanong ko ng nasaan na kayo mga ahas, tapos biglang parang napagod ako kakaayos, humiga ako doon sa haystack, tinabihan ako ng kabayo, tapos biglang dinala ulit ako doon sa kaharian ng mga ahas. This time, ang dami niyang pantukso. Ibig sabihin, merong babae, merong mga kotse, merong mga followers, okay? Ang daming followers, like 1 billion followers. Like hindi mabilang. Okay. Tapos meron pa doon mga pagkain kasi mahilig din ako sa pagkain. Then meron ding mga gaming consoles, yun pa, computer, lahat, etc. Mga advanced tech, etc. Pero hindi ako tumingin doon. Dire-diretso lang ako. Lumakad doon sa harapan ng ahas. So sabi niya, anong wish mo? Sabi niya, ibibigay ko sa'yo. Sabi niya gano'n. Ano nang wish mo? Nakapag-isip ka na ba? Sabi niya ganun. Tapos tinanong ko ulit si Yahuwah. Hanggang sa naisip ko, okay, ito yung wish ko. Naisip ko na. Gusto ko maintindihan yung lengguwahe ng mga hayop. Okay, ba't ko sinabi yun? It's because I seek wisdom before the riches or the wealth. Kasi I believe that the root of all riches or wealth is wisdom. Hindi mo kayang i-contain lahat to. Kasi I've been there and I made millions and I lost millions. I made 30,000 sa cryptocurrency nang naka-public. Okay, by just having $1,000. Tapos biglang nawala. Kasi I don't have that wisdom. No. I don't have that understanding to really navigate the market. So ngayon, kung bakit natin to pinag-uusapan is because we are at the point ng netong business natin sa cryptocurrency to fix it. Okay? So ibig sabihin, we are fixing the cage in order for the snake para maintindihan natin na itong business na to, paano ko siya mag-govern, no? So ngayon, naghanap ako ng mga sagot, guys. Okay, tignan nyo to. Okay. So, babalikan natin yung chart natin na ginawa natin for 2 months ago. Okay. So, 2 months ago, ginawa natin tong charting na to. In-improve lang natin. In-improve. Okay.
back in October and September. Okay, so we were thinking that we will be going up here. Okay, pero sinabi ko it needs to have like a double top first. Tapos retrace tayo sa 100k or sabihin natin 108k tsaka tayo lilipad. Okay, so ngayon in-improve natin siya. Okay, I wanna show you first our first years of Bitcoin para magkaroon tayo ng reason, okay, or oo nga no, ganun nga siya. Hindi natin siya masasabi na parang ay, dinikit lang to ni Sir Oso. Hindi. Okay, so ito yung sasabihin ko sa inyo. So meron tayo 618, meron tayo 786 sa Fibonacci and 1.618 and meron tayo Euphoria next bull top. Okay, so this two, okay, is always the area where it is hard to break and also it is hard to go above. Pero pag umangat tayo dyan, na-rally tayo. Parang ganun yung sinasabi niya. Okay? Ay, hindi, mali pala to kasi ginalaw ko siya. Teka lang, ayusin natin. Yan. Dapat ganyan yan. Tapos ito. Wait lang guys, kamali kasi tayo. Yan. Yan, okay. So, now, ito na. So, ano yung pinoprove ko dito? So, tinitignan ko kung ito ba yung magiging consistent behavior ng market pag nagkakaroon ng surge. Sir, also bakit yung zero mo nasa walang walang chart? Okay, so nilagay ko siya sa sub-zero. Okay, then alam niyo naman ako, hindi ko siya tinatama kung nasa nagsimula yung chart. Tinatama ko siya kung saan nagre-react yung market. Katulad nito 618, 618, 786. Yan yung mga levels na tinitignan ko. Okay. So, since mayroon na tayong standard or mayroon tayong susundin lang natin to at hindi dapat to magbabago. Parang ganun. Okay. So, now, ibig sabihin, kung sub-zero, dapat sub-zero ka din dito. Ibig sabihin, dapat yun din ang kukunin ko for bottom. Okay. So, ang ginawa ko, kinuha ko siya, tapos dinrag up ko yung Fibonacci natin. Papunta doon sa local top. Okay. So, the question is, nasunod ba yung sinasabi mo na above this rally and hard to break, then yung bottom ng 0.382 is bear market. Okay? Na pag pumasok ka dyan, magtatagal tayo sa ilalim nito. Okay? Or this is the best times to buy. This is the best time to buy Bitcoin. Okay? Parang ganon. Best buy. Okay? So, now, ito na. Question is, nasunod ba yung hard to break? Yes, nahirapan tayong mag-break. Ito din yung areas na sinasabi nila na isa pang go down para mag-retrace dito sa level na to. Which is, alam ko yon kasi meron tayong mga old Reddit post at meron din tayong mga deep web post na binasa ko kanina and this is very like it. So, sa psychological play during that time, yun yung nangyayari. Then, when we went above the rally, okay, we surged a lot. Okay, so sa 618, okay, this is when the people will be saying that the market is already overheated. Pero when we break this is going to be the year of the horse na sinasabi for Bitcoin, which is another leg move. Okay, so ngayon, ito na. Doon ko naisip na baka yung horse na yon is going to be the one that magsusuffice sa atin. Ibig sabihin, magbibigay sa atin ng something. Okay, so yung asawa ko, siya lagi nagbibigay sa akin emotionally, mentally, pati minsan pag wala na akong pagkain dito sa US, kasi work ako ng work, napapansin niya, bigla niya akong papadalahan ng grocery or ng pagkain or Uber. Okay, kahit hindi ko hinihingi, minsan humihingi ako sa kanya kasi gugutom tayo, may mga cravings tayo. So, yan. Okay. So, ito na. The question is, yung Euphoria next bull top natin, masusunod ba? Okay, kung ito lang titingnan natin, okay, dapat masusunod to. Okay, kasi ito yung Fibonacci niyan. So, ito kasi nasunod siya eh. Okay? So, dapat ito masunod din to. Okay, it means papasok tayo doon sa 4-year cycle na sinasabi na itong 4 years na to. Okay, kasi 2009, 10, 11, 12, okay, pasok tayo sa 3 years hanggang 4 years. Okay, 2008 hanggang 12, 4 years. Okay, so ayan, pasok tayo. Ngayon, ito na. So, ito na yung sasabihin ng isa pa. Papasok ba to doon sa Euphoria stage?
Ngayon, dahil kita nyo na, yes, pumasok siya. Pero the question is, di ba, nagkaroon tayo ng parang sinasabi nila na ito na top na to, wala na to, hindi na to aangat, sabi nila. Pero biglang umangat. Year of the horse, pumasok siya. Okay, ito na. Next. Since nagkaroon na tayo ng idea, okay, nilagyan ko na siya ng mark. Okay, so altcoins are dead. Okay, but this is going to be kung ano man yung kinreate na mga assets dito, yun lang ang aangat. Napansin ko yun. Uni. Okay, Uni, Ethereum, yan. XMR, numalupit. Dash, umangat siya dito. Ano pa ba? Yung mga Enigma, yan, umangat yan dito. Dogecoin, umangat dito. Okay? Kasi nagpa-perform siya dito, nagkaroon siya ng updates dito. Okay? Which is mga community sa iba't iba, 4chan, etc. Yan, sa Reddit, naging popular siya. Even though dito siya kinreate, dito siya naging popular, bigla siya umangat. Okay? So, yun yung sinasabi ko dito. Anything na gagawin mo dito, hindi dito. Okay? Anything na nandito, scam. Okay? Anything na nandito, scam. Lahat na nandito is for hype. Okay? Pwede kayong kumita, pwedeng hindi, pero risky. So, anything na ginawa dito, sabihin natin, sige, Eagle Layer, Pendle, dito ginawa, kunyari lang. Tapos, sabihin natin na Solana, dito ginawa. Okay? Angat yun. Okay? Parang ganun yung konteksto niya. And probability nun, as long as gumagawa sila at may repository sila, okay, pumapalo tayo ng 100x, 50x, or even 20x. Basta dito nila ginawa at merong repository sila along the way, pumapasok sila doon sa bull run talaga. Which is dito. Pag pumasok sila dito sa teddy bear na to, okay, pagpasok na itong altcoin mega bull cycle to. Okay, so ito na. Guys, I want you to look at this. Okay, so kung ito ang bottom niya at ito ang top niya, hinagod ko lang. Ito dapat ang magiging euphoria niya. So the question is, nasunod ba itong mga to? Okay, sa Bitcoin is dead na sinasabi nila. Ito yung season na yun. Biglang umangat. Okay, nakawala na tayo doon sa Bitcoin is dead. Okay, which is nandito tayo, ang dami nagsasabi nun na Bitcoin is meant to fail, parang ganun, because it is not scalable, it's not secure, it's being scrutinized for illegal activities, blah blah blah, regulation, blah blah blah. Ulol, parang ganun. Okay, so eto na, nung pumasok tayo dito sa 786, which is we're trying to recover. Okay, let's look at this level as recovery. Okay, we have to understand that this is recovery. We went into this level, okay, and we got rejected. Ito din yung area natin na hard to break. Tingnan nyo, ang tagal natin dito, guys. Almost 7 months. Okay? Oo, 7 months. So, October, November, December, January, February, March, April, May, June. Oh. Diba? 9 months pala siya, hindi lang 7 months. Mali pala ako ng bilang. Okay. So now, nung pumasok tayo, ganun din. Okay, natagalan din tayo. Okay, probably 7 months din to. Okay. So bilangin natin. June, July, August, September, October, November, December. Oh, December, sakto. December. Nung tumusok siya sa December, nakawala na tayo sa bear. Okay, ito yung tinatawag na bear. Okay, ito yung mga marami magsasabi na tapos na. Okay? Ay, bull. Okay. Bull hope na to. Ito na yung sinasabi nila na isa pang leg, magbe-bear na tayo. Which is, yun nga yung nangyari. Na nag-leg tayo, bigla tayo nag-leg down. Tapos sinasabi nila bear market na. Because, ito yung same level dito na sinasabi nila na pumasok tayo dyan, bear market na. Okay, so ito na. Okay, dito sa Year of the Horse, pansinin nyo, nung kumawala tayo doon, nag-leg up tayo. Okay, nung kumawala tayo dito, nag-leg up tayo. Ito yung sinasabi nila, last leg up, biglang babagsak na daw. Pero hindi, dumiretso pa siya. And na-fulfill yung prophecy ng Euphoria next bull top. Okay, the question is, Sir Oso, bago mo ituloy yan, Sir Oso, ikaw ba gumawa niyo yung mga numbers na yan at sinakto mo lang yan? Hindi. Okay? Ito yung standard ng Fibonacci at hindi to hypothetical or theoretical or even experimental Fibonacci. Okay, this is the standard traditional Fibonacci. Okay,
in-extend lang natin. Ang tawag dito Fibonacci extension. Okay, in-extend lang natin. Okay, so now ito na. Let's go with the most critical bull cycle. Okay, why? Okay, you will know because meron tayong notes sa taas. Pero mamaya natin tignan yung notes. Okay, so we went down, hinatak lang natin siya pataas. Dito ko nilagay yung bottom, dito ko nilagay yung top. Okay, so ito na. Let's go ahead and see what's about to happen with this chart. Okay, wait lang, nagme-message ata yung asawa ko. Wala kasing internet ng isang phone. Okay, yan. Okay, so ito na. Nung pumasok tayo, okay, kita nyo naman dito, ito din yung sinabi nila. Ito yung sa Litecoin and Bitcoin Cash. Okay, dito yan, hanggang dito pababa. Ito, Mt. Gox, etc. Blah, blah, blah. Tapos si Elon Musk, dito siya pumasok. Okay, the first tweet of Elon Musk patungkol sa Bitcoin, dito yon. Guys, mag-chat kayo ha kung may tanong kayo para nakakasunod kayo. Dito yung time na yun. What a coincidence, no? Ngayon, ito na sasabihin ko sa inyo. First theory, do you think enterprises and other institutional banking or etc., yung tatlong yan, dito kaya sila pumasok or dito? Or dito lang kaya sila nagka-interest, tapos dito talaga sila pumasok? Kasi ang ganda ng candle dito. Ganda ng candle dito. Evidence to. Guys, kung batak na talaga tayo dito, baka naging antapang natin bumili dito. Kasi di na natin binitawan. Anyways, so let's go with this one. So, pansinin nyo, Bitcoin is dead. Pumasok din yung COVID-19. Yun din sinabi nila dito. It's gonna be the end of the world. Diba? Tapos sinasabi nila COVID-19 is gonna prolong until 2030 at least. Kasi nga, grabe tong pandemic na to. Yung Black Plague nga to, ganun din na nangyari. Diba? Anyways, ngayon, ito lang yung sinasabi ko, hard to break. Bigla tayong dumiretso doon. Ngayon, it has to suffer. Nakikita nyo, nagtagal siya sa ilalim. Hindi kasi dapat to nangyari. Ano yung sinasabi ko sa inyo? When a price retraces without a structure, tapos hindi to nabayaran, hindi sila naka-exit. Ang ginawa nila, bumili-bili sila dito kasi na-expect nila angat pa. Diba? What happens? Anong mangyayari? Anong mangyayari sa mga to? Manggigigil sila to sell. Hanggang sa nag-sell sila. Okay, which is, they will be made believe na, oh, tama talaga yung naging decision ko. Thank God. Pag ganun yung naging mindset mo, during at these times, isipin mo na hindi ka na pumasok. Bakit? Kasi tama ka na dito eh. Tama ka na dito, tama ka na dito, tama ka na dito. Isipin mo palagi, perma-correct ka. Nangyayari yun sa akin. Kaya hindi ako nagtitipi, guys. Kasi perma-bull ako. Simula nung 2022. Diba? Nung nag-bottom tayo ng 2022, we gave a shot call. Perma-bull. Hindi mo mababago yung mindset ko. Yun yung mangyayari. Yun yung nangyayari ngayon. Okay? So, ito yung nangyari. Okay, bumagsak hanggang sa tingin ko pumasok na dito yung institutions. Banking. Okay? Bakit? Kasi naging involved din yung capitulation dito. Diba? Mt. Gox, mga Grayscale, yung mga custodian assets, etc. ng cryptocurrency, etc. Okay? Ito. Mamaya, sagutin ko to, RJ. Wait lang ha. Ito muna tayo. Dito kayo mag-react. Huwag kayo mag-react sa ibang bagay. Ito muna tayo para hindi tayo malihis. Okay. So, above this is rally. So, the question is, nag-rally ba tayo nung umangat tayo dyan? Anong clue? Okay. Laging ganun. The first candle that entered on a weekly, nag-close above siya. Kita nyo, sa ASHI natin, pati sa volume natin, nakapasok na dun yung color blue or yung highlighted blue natin. Diba? Nakita nyo yung candles natin, diba? Meron tayong parang empty, hollow candle. Ibig sabihin, hindi malakas na volume to.
Probably not even a new money. Hanggang sa yung pag-close na itong candle na to, bigla tayong boom. Na. Pumasok na tayo. Sunod na siya. Okay. So just to respect as well the previous high, nakita nyo, nagsisell na yung mga tao. Nagkakaroon ng distrust, biglang boom, umangat. Okay, naghabol sila, nakikita nyo. Okay. Ito na yung sinasabi natin. Next. Okay. Ito na yung mga tao na pag pumasok na dito sa level na to, nagsasabi na sa bear market. Ito na yun. Last na yun. Hanggang sa biglang umangat ulit. Okay. Pero ito yung point ko dito. Guys, nung papasok na tayo dito sa horse, okay, the year of the horse na sinasabi, or the last pump, or the mega pump, hindi tayo umangat. Okay, anong ginawa sa atin? Binigyan lang tayo ng 2 bull market sa loob ng 2021. Totoo to guys, okay? Anong proof natin dito? Altcoin season boom. Okay, ito yon. Okay, ito lang yun. Lahat ng narrative ata pumuputok dito. Kahit saan ka ata tumaya, meron kang 5x eh. Ganun yun eh. Oh, itong angat dito, nako, sinasabi ko sa inyo. Parang pati Uniswap, meron kang pera dito. 'Di ba? Kahit siguro sa DEX siguro ilagay PancakeSwap, ang ganda ng staking mo, boom. Parang napaka-paradise ng cryptocurrency. Okay, binuhusan talaga siya ng liquidity, may pera talaga siya dito. Okay, hindi ko alam kung stimulus, hindi ko alam kung banking, etc. Wala akong means to snipe this chismis, guys. Pero may theory tayo. It's really fun to hear this kinds of theory, lalo na kung talaga nag-a-align siya. Pansinin nyo maigi guys. Hindi ako nagsisinungaling. Pwede nyo tingnan. Okay. And kung titingnan natin siya dito, pasok na pasok din siya dito guys. Tingnan nyo to. 2021 hanggang February, umangat tayo ng umangat. Okay. Hanggang doon sa September, August, bigla tayong bumagsak doon. Okay. So, makikita natin siya. Okay. So, dito kayo tatapat para makita lang natin yung date. Ayan. So, September bumagsak siya. Okay. Pero syempre, delay yung print nito. 'Di ba? Pero ano nga ba yung solar cycle regression? Babalikan natin yung yung on-chain theory natin. The predicted progression of the current solar cycle or cycle 25 is given by the magenta line. Okay. So, ano ba to? Details. Ayan. Okay. Dito pala. Usage pala yung titingnan natin. The solar cycle prediction shown here is base fitting to observe data to a nonlinear function that reflects the average shape of solar cycle. Okay. And that takes into account to observe the tendency of stronger cycle to rise faster than weaker cycle. Different curves are used to fit the international sunspot number and the F10.7 range of flux. Okay, so frequency to guys. Okay, we're talking about frequency. Okay. Uncertainties are based on applying the same prediction method to previous solar cycle at the same point in each cycle and then calculating the difference between the predicted, okay, and the observed smooth monthly values. The further technical details, please consult the validation document. Okay. So, to make it short, okay, yung mga nasa trading, investors, okay, or analysts, ikinakabit nila yung S&P nila dito. Okay. Kinakabit nila yung mga events sa mundo na nangyayari. And they are saying that whenever we are down here, something is about to happen. Which is yun yung nangyari sa COVID-19, no? Bumagsak tayo dito. We had a very bad, prolonged bear market. So, 2017, biglang ang tagal ng bear market hanggang papasok ng 2021. Okay? Now, if we go back, 2014, capitulation, we do have it too. Okay? Sorry, naubo ako. Same thing. 2008. We had a very bad season. Pansinin niyo to. Grabe dito. Okay? Ngayon, tinanong ko, dito kaya i-kinorelate din yung Banner chart or imposible? Kasi
kailan lang ba nagagawa yung solar cycle F10.7 cm or radio flux or frequency na binubulwak nito from the sun. Okay, kailan lang naman yan. So ngayon, binalikan ko yung Benner chart. Okay, doon ako nagulat. Guys, tingnan nyo to. Kung noong 2017 nag-top yung Bitcoin, okay, sabi natin, okay, medyo lapse, no? Sabi niya 2016. Pero sa S&P 2016 doon nagkaroon ng major top. So, tingnan natin. So 2016 is hindi kita dito. So puntahan na lang natin siya dito. Okay, kuha tayo dito. Boom. Okay, puntahan natin siya dito. Ito guys. S&P. Boom. Okay. So sa S&P natin, titingnan natin ang 2016. Okay. Okay, so sa 2016, nakita niyo to? Boom. Okay, bagsak-bagsak siya. Okay, hanggang buong 2016, ganyan lang siya. Okay, so ibig sabihin, tama to. And tama to. Okay, yung Benner chart. Then 2017, nagkaroon ng surge. Okay, so dito, sinasabi din na 2025, nandito yung 2025, kasi 23, 24, 25, 26. Okay, so may 369 tayo dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 369, 257, and 4711. Okay, so what does this correlate? Okay, so ibig sabihin, years of good times, high prices, and the times to sell stock and values of all kinds. Ngayon, tatanungin ko kayo, nangyari na ba yon sa buong cryptocurrency? Hindi, di ba? Okay. So, ngayon tatanungin ko kayo, bakit kayo magsasabi na 4-year cycle is still intact, pero hindi kayo maniniwala sa Benner, pati dito sa solar? Okay, ito kasi real time eh. Ito, backtested, diba? Backtest siya. Hinahagod nyo sa days na magiging predictable siya ng mga tao. Okay? Pero hindi nyo tinake into account yung bagay na mas mapipredict, which is yung inflow and outflow. Okay, meron tayong records noon. Hindi nyo ba alam na lahat ng buong year na to is puno ng fake liquidity at duplication, stablecoin? Diba? Napansin nyo ba na yung mga alts natin dito, hindi nag-react kundi dito? Eh, diba usually dito, kung ano yung binuo dito, magre-react pag nandito na sa level na to. Which is, pag binalikan natin, yung theory natin is kung ano man ang binuo dito, yun ang aangat pag pumasok dito sa bear na to at dito, lalo na dito sa horse na to. Which is, naging failed euphoria natin. Okay, the question is, why did it fail? Failed bull of 2021. Insti and Enterprise noticed the Bitcoin back in 2018-2020. The real transition of physical to digital happened when we are busy and all with pandemic and PSYOPs. Ano yung PSYOP natin? Stay at home, dyan lang kayo, wag na kayong makialam, kami na bahala, magpaturok kayo, gagawin namin lahat para maging safe kayo. Wherein, after 2022, wala na nagtatanong patungkol sa kung may turok ka ba, bakit ka pumasok dito, nagpaturok ka ba, hindi. Diba? It's all PSYOP. Tinitingnan nila ilan yung mga pwede pang utuin. Nevertheless, kung may laman yung tinurok sa inyo, hindi. Or kung may strain ba yan para kumapal yung balat nyo, magkaroon kayo ng stroke, bumaba yung inyong lifespan, hindi natin alam. Okay? Wala tayo doon para alamin yon. Pero, definitely, merong interview sa Joe Rogan, 3 hours to 4 hours to prove that the COVID-19 is just a PSYOP and it has been a topic since 2011 na sinasabi sa inyo that it will happen anytime soon and we just don't know when. Okay. So, ngayon, ito na, sabihin ko sa inyo. Since we had failed, what happened, Sir Oso? Bakit mo nasabi na dapat talaga pumasok tayo dyan? Okay. Puntahan natin yung Bitbo. Okay, ito, on-chain to guys ha. Okay, on-chain na to. Sabihin nyo pa rin, hindi. Okay, so meron tayong tinatawag na mga charts, di ba? Meron tayong stock to flow. Okay, stock to flow chart. Okay, so punta tayo sa stock to flow.
Nung stock to flow tayo, which is inedit na to, okay, back in 2022, it is saying that dapat pumasok tayo sa 200, okay, or actually 200 to 300,000. Kung maalala niyo si Plan B at si Plan C, iisa lang din yung sinasabi nila. Okay? Why? Because nakatingin sila dito sa curve na tinatawag. Ito yung pag dumiretso na yung yung asset ay yung line natin, which is ano ba yung line na to? Nakalimutan ko. Yan, stock flow. Okay, yung stock flow natin pag dumiretso na siya, it needs to overperform like this. Overperform. Ito yung sinasabi ko sa horse. Okay. Wala tayong nakuhang ganon. Nakita niyo to, orange lang tayo. Okay. Ngayon, ang ginawa is binigyan tayo ng yellow. Why? Naalala niyo yung nung time na to, when we were doing this price move, okay? When we were doing this price move, ano yung naging news? Sino makakasagot? Dito na nagsimula yung mga manipulation news natin. Naging popular yung word na manipulation or crypto manipulation. Search nyo rin yun sa Google Words. Makikita nyo yung usage ng crypto manipulation back in 2021 nag-surge. Okay. So, sino makakasagot? Okay. Sino makakasagot? Noong time ng May 17 or somewhere May, ano yung naging news kung bakit to bumagsak ng ganito? Para ma-prove natin kung totoong nandito kayo. Huwag niyo sa-search. Okay? Kung totoong nandito kayo noong time na to, masasagot niyo to. Kasi, hindi to something na mahirap maalala. Maalala niyo to. May. Ano yan? Sagutin nyo, guys. Sana masagot nyo. Sagutin nyo, please. Sagutin nyo. Sagutin nyo. Meron kayo sagot? Meron? Wala. Yes? Meron? Wala.